Ay, isang mapagpalang araw, munting kaalaman nga pala. Nako, eto na, saldi ko, namataan yata doon sa Japan. Ito po sinasabi ni Rimulya na kung saan si saldi ko po ay nasa Japan, no? Sa dami-dami mo pupuntahan, saldi ko, sa Japan ka pa talaga pumunta, no? Talagang hayagan ka, no? Ako naniniwala, tama, hindi ko kinakampihan si John Vic, ha? Ako naniniwala ako na hindi lang basta niya itinuro si BBM at si Romualdez at siya ay walang kasalanan. No. Yun nga lang pinabili mo ng patis. Ha? Anak mo na yun, ha? Pinabili mo na sa malayo ng halimbawa, pinabili mo sa dun sa banda sa kabilang baryo, o anak, bumili ka ng ganitong bagay. 'Di ba, syempre anak mo bibigyan mo kahit paano. At papayag ba yung anak mo, minsan pengi naman akong 20. Ano ko lang, pangkain ko, bigyan mo naman ako 100. 'Di ba? Pangbili ko lang ng gusto ko. Di ba? Inutusan mo ang anak mo may pera na Di ba? Ikaw pa kaya kung sakaling totoo man na talaga nagbibigay ka kay BBM at kay Romualdez. Di ko sinabi na nagbibigay talaga kung totoo man ang sinasabi mo. Ha? Imposible hindi ka kumita diyan. Kaya walang exempted dito, tama sinabi ni Atty. Vic Rodriguez Hindi ka santo. Ha? Ikaw halos talaga isa sa mga main big fish na kumbaga, no? Kumbaga dito mga kamunte, sa pagiging transparency, hindi lang si Saldi dapat ang imbestigahan din. Maski ang Pangulo. Kaya tama ang Pangulo. Ikaw nagsimula, ikaw din tatapos. Tama. Baka sa nabanggit mong ikaw nagsimula, baka iniisip mo, ikaw nga talaga pumirma. Ikaw nga naman talaga. Yung si Boy Lacson, siguro sinasabi niya, di daw ata pirma mo. Ewan ko, ano pa yung sabi nun. Marami kasi sinasabi na si Boy Tago, maraming sinasabi yon nakakaiba, out of this world. Kesyo may CCTV daw dati si Erwin. Alam mo yun, masyado siya excite. Yung kwento niya, may excite ka. Matataranta Pilipino. Gusto niyo alam namin, Ping, dati kang PNP chief. Yung mga nakarasan mo sa PNP chief, makakaiba, yung mga barilan, makakaiba mga yung mga underworld na situation. Huwag mong gawin ngayon. Ha? Biro nyo, kay Erwin Tulfo, di ba naalala nyo, may CCTV na pumasok kay Erwin Tulfo, kay Marcoleta Gutesa, pinapalaki niya yung issue. No? Tapos ngayon, yung military junta, niyaya daw siya. Kapal naman ang mukha nito. Excuse me po. Excuse me po. Ang kapal na mukha nito ni Boy Tago, no? Akala niya, hero siya. No, mamaya pag-uusapan natin yan. Dito muna tayo kay Saldi ko na namataan daw sa Japan. Wala tayong sinisino-sino, sabi niya natin. Hindi ka porket ikaw ay nagsalita ka, nag-video ka, at talagang tinuro mo yung mga mastermind, wala ka ng bahagi dyan, ha? Actually, ikaw talaga pinaka-mabahagi dyan dahil ikaw chairman of appropriation. No? Sino ba? Ang tanong dito, kayo sumagot. Sino pumirma ng budget? Sino nag-approve? Sino gumawa? Sino chairman ng appropriation? Huwag na nga tayo maglukuhan dito. Kayo naman, niloloko nyo na kami dito Di ba? Siyempre, analyze lang Di ba? Huwag nyo kami lolokohin. Katulad dito, si Saldi. Nasa Japan daw. Sabi ni Rimulya. Pupusasan ka doon. Di ba? Kaya pala siguro yung coat niya naka-brown, malamig. Sa Japan niya, ano ba ngayon? November, maglapit na taglamig, December na. Kaya pala siya naka-coat. Di ba? Maaari na sa Japan niya, baka pusasan ka doon. Pupusasan ka doon, Japan pa, very oriented yan. Talagang ayaw niya ng mga fugitive. Talagang isusuka ng Japan ng mga fugitive doon. TNT nga, hindi na sa pag-ano talagang maigpit ang Japan pagdating sa mga krimen o fugitive na tao. Diyan ka pa nagtago. Baka di ka na makalabas dyan na ano mo. Di ba? Ito sa akin lang Wala akong pakialam kung mahuli si Saldi o ano. Kasi bakit? Ang nasaktan dito, taong bayan Isipin mo ganyan mag-isip ang isang mga vlogger. Hindi tulad ng mga ito, huhulihin na si Saldi kung kailan kinanta sila. Totoo lang, Mr. Rimulya. Hanga kami sa inyo ngayon. Wow. Na-detect nyo si Saldi nasa Japan. At pumunta natin Madrid Hindi ko alam kung nasa Japan pa pero pag nasa Japan siya, di na siya makakalabas siya. Diyan siya poposasan. Tsak yan, mapoposasan siya dyan. Yeah? Good job, Rimulya. Sa ngayon. Pero, yung dati, bakit hindi nyo naman ginawa yan? Di ba sabi ko nga sa inyo,
Si Saldi ko, agrabyado niya at taong bayan. Kanino bang pera yung insertion niya? Kanya ba? Pera namin yon, taxpayer yon, pera ng taxpayer yon. Pera ko rin yon. Nanakawan kami. Kami ang nagreklamo noon na si Saldi, pauwi nyo na, cancel nyo na passport. Halos araw-araw kami, nagrarally na yung 21. Halos lahat ng tao nagkagagulo na dahil niya. Ayaw nyo i-cancel yung passport. Ang dami nyo sabi, anong meron? Ba't ayaw nyo i-cancel ang passport? Yung kinanta kayo, kinansilan nyo ngayon, may papahuli nyo na, may red notice pa kayo nalalaman. Sa una pa lang pala, ginawa nyo na yung dapat gawin nyo. Eh di sana, hindi na kumantaya, hindi niya nadadamay si Junior. Tama ba? Hindi, ako lang sa isip nyo ha. Pero, bagay, baka tumutugma nga yung sinasabi ni Saldi, di ba? Na kaya hindi nyo nahuli kasi nga, baka may mga taong nagsasabi sa kanya, huwag ka muna umuwi. Di ba? Hindi, sitwasyon na nagsasabi. Sitwasyon na nagkukwento di ba mga kaibigan? Ngayon, andyan ka sa Japan ngayon. Nadulas itong si John Wick. Parang tingin ko haka ko lang nadulas. Mamaya makikita nyo, parang nadulas siya. Parang kasi alam niya na yung buong script. Kasi ang isang tao po, pag alam nyo na yung mga plano, at minsan talaga, sabi na matatanda, ang isda nahuhuli sa bibig. Parang sa tingin ko lang nadulas siya. Pag-uusapan natin yung military junta ni Ping na yan. Kapal-kapal na mukha, akala mo siya ikaw na lang lagi eksena? Di ba? Tapos malulutas niya kunwari, si Gutesa nakita niya sa CCTV, nalutas niya. Si Erwin, yung pumasok sa staff ng contractor, nalutas niya. Di ba? Ganoon, gumagawa siya ng sariling kwento, siya din lulutas. Di ba? Parang di ba? Parang hahangaan mo siya kunwari, magaling si Ping. Ang galing ni Ping. Ang galing. Parang ganun no? Ito, pakinggan natin to si Remulla. Ba't ba Boying? Remulla, John Wick. Pero good job, bro, John Wick. Naniniwala kami sa'yo ng mga 5%. Tama, good job. Kasi 5% kasi ngayon lang kinansil ang passport sa dami ng problema Hindi, wag naman 5%, 9% lang. Quickly, I want to just circle back to this guy, sir. Ito si Engineer Dennis Abagon ng Mimaropa. Yes. This was the engineer that was captured Yes. in Quezon City, Yes. supposedly. There was a report by the NBI that he was staying in a house of a politician. Supposed to be, we're still under investigation, pero the records show na vice mayor siya ng Mindoro Occidental, kung saan siya regional director. Now, ini-investigate muna yung kung may lease contract o wala. Kasi kung walang lease contract yan, at kung fake ang lease contract, ibig sabihin harboring a fugitive siya. So yung dalawang kasama niyang kasambahay doon ay will be charged with obstruction of justice. Yung itong vice mayor is being investigated for harboring a fugitive. The name of the vice mayor, sir? I don't have it with me, Okay. but in-report na kanina. All right. So, he's still under investigation kasi posibleng, paano pag sabihin pong, kailangan may kontrata to be able to make it official? Oo, kailangan notarized yan. It has to be a formal contract to make it official. Otherwise, he will also be charged. Yes, he will be charged with obstruction of justice and harboring a fugitive. And that is the same warning you have to the public on those who might be harboring any of those still at large. Kung kahit pamilya sila, kahit anong relasyon. Alam mo, kung sa simula pa lang ginawa nyo na yan, Sir Boying, Sir John Wick, kung sa simula pa lang ginawa nyo na yan, kinansilan nyo na yung passport, sabi ko nga sa inyo, ano ba mas mahalaga? Yung reklamo ng taong bayan o yung mabanggit kayo na kayo na kinanta ni Saldi? Kasi yung nagreklamo taong bayan, di nyo pinakinggan, i-cancel yan Nung tinira na kayo ni Saldi, yung administrasyon ni BBM, saka lang kayo kumilos. Yan nakikita ko. So, mas mahalaga pala ang Pangulo kesa dun sa taong bayan. Sir, huwag ka naman magpaka-banal dyan sa Pangulo. Sir, para sa taong bayan ka, sir. Ako hindi ako pabor Masi sa mga Duterte, yung mga sumasampalataya sa mga Duterte, sa mga Leni supporters, hindi ako pabor Huwag kang papabor ka sa mga gawa nila. Pero yung ikaw ay loyal ka masyado, di totoo lang loyal ka masyado sa isang politika,
Hindi eh. Hindi ako papayag eh. Hindi ako, pagkatanggol kita kasi gusto kitang politiko. 'Di ba? Idol kita, pwede rin. Dahil sa mga ginagawa mo, maari sa ginagawa mo. Pero yung panatiko ka, yung yung loyal ka, iba kasi yung loyal eh. Alam mo yung talagang, alam mo yung dapat hindi mo, magiging loyal ka sa taong bayan kasi politiko ka. Magiging loyal ka lang, halimbawa sa mga pastor mo, sa mga pari mo, sa pope, sa mga religious leader, yan. Paniniwala yan kasi pananampalataya yan. Pwede yan. Pwede kang magpaka-loyal dyan. Di ba? Mali man ang ginagawa nila o tama, pwede kang magpaka-loyal dyan. Di ba? Walang problema yan kasi pananampalataya yun eh. Wala kang magagawa dun eh. Kung yung boss, kung yung halimbawa yung leader mo eh sinasamba si Lucifer eh, di ba? Wala ka pa rin magagawa eh. Kasi di ba, alam mo yun, hindi naman ganun. I mean, pag mga ganyan pare, pwede naman ipanatiko. Pero yung mga politiko, Sir John Vic, wag naman. Taong bayan ka naman maglingkod. Wag naman diyan kay Pangulo. Dahil ang Pangulo 3 taon lang yan. Pag nawala yan, sir, kayo ka maglilingkod. Sa amin? Manteting naman. Nila, basta kasama nila yung isang fugitive, ay liable sila for criminal charges. Is there any, can the public help, for example, sir, if they see someone? Please. If they see someone, please, the DOJ has a Facebook page na if they need all the help we can get para ma-locate sila. But we're on them. Malapit na namin makuha lahat yan. Even Zaldico? Zaldico ang mas nahirap na konti. Okay. He's more elusive, largely because of the resources that he has. So the way he flies is oftentimes private, sometimes commercial. So ang hirap talaga i-track basta-basta. And we don't know the passports that he uses. Yeah, you were saying that there's a big possibility that he has another passport. You Yes. were quoted as saying that. Yes. How can he have another passport? Well, may programa kasi ibang mga bansa sa Europa na golden visa. That's right. Kung mag-i-invest ka na konti, bibigyan ka nila ng citizenship and passport. So, parang pumasa siya ron eh. Yun ang latest information namin. So, medyo uso po yan sa some of the Filipinos. May mga katulad ng mga... Ay, wala po ako nun. Kinukuha ko po yun sana. Anyway, what was I saying? It's Spain, usually. Spain, one of the countries. Portugal. Di ba? Yes. Would you be able to tell us? Is Spain? We don't know if either one, but he has been trapped in both locations. Kala nyo naman, gagaling nyo eh, no? Kunwari, natatrack nyo yung location. Napakadali namang gawin yan eh. Kahit nya ng tao, kayang gawin yan eh. Kayo pa kayo nasa otoridad. Para ba lumalabas to, kaunting bagay na ginagawa nila, kala mong galing-galing nila. Parang si Boy Tago, nakadetect ng military junta, kala niyang galing-galing niya. Yes. So talagang nagpunta po siya ng Madrid. Yes, ang flight plus na nakita namin nung unang-una is he went to the US, in New York. Then he went to France. Okay. Then he went to Spain. Ang dami. Then he went to Singapore. Tamo, kapal ng pagmumukha, nililibot ang buong mundo. Di ba? Hindi ako pabor kayo dito kay Saldi ah. Pero hindi ko siya sabi hindi ako niniwala sa sasabi niya. At hindi ko na siya sabi na naniniwala ako. Imbestigahan pa. Di ba? Right. Then he went. Pero bakit? Chairman of Appropriation ka eh. Di ba? Ikaw ay pananagutan sa budget. Ang nakakatawa nga sa mga to kay BBM, kay Saldi, pati kay Speaker. Nung kayo gumagawa ng budget, hindi namin masyadong focus yan. At kayo gumagawa ng budget. Ngayon, napirma kayo. Nag-aasikaso kayo, tama? Nung nagka-problema ang pera sa budget, wala kayong kinalaman. Nagtiting kayo. Ang makukulong pa yung mga kagaya nila Marcoleta, nila Chavit. Diba? Yung pa ang kakasuhan. Nagtiting naman talaga to. Sabi niya si Gutesa, under oath. Ha? Hindi credible. Kasi niya sa notaryo lang. Yung notaryo gusto lang ni Senator Dante Marcoleta yun. Paano pala kung hindi pinanotaryo ni Senator Marcoleta yun? Di credible pa rin si Gutesa kasi under oath sa Senado. Samantalang si Saldico, hindi naman under oath. Ha? Alam mo, ang gulo eh. Di ba ang gulo? Pag si Gutesa, under oath, hindi paniniwalaan. Ito naman si Saldi, hindi naman under oath. Pero parang nayayanig sila.
Di ba? Hindi nila kayang gawin yung ginagawa nila kay Gutesa. Ay, hindi totoo yan, Saldi. Pabayaan mo yan. Bakit si Gutesa hindi nyo hinahanap ng katulad ng paghanap kay Saldi? Tama? Kung nagtatago man siya, o ewan ko kung sino nagtatago sa kanya, hanapin nyo. Bakit mas si Saldi ang pinag-aano nyo, pitutukan nyo na pansin? Hindi naman natin sinabi na wag na si Saldi unahin. Sabay nyo unahin. Di ba sinisiring kayo ni Gutesa? O, anong pinagkaiba na sinisingay ni Gutesa sa bigat ng sinabi ni Saldi? Sa akin, parehas lang eh. Ba't ninyo hinahanap si Gutesa? Bakit si Saldi nahanap nyo? Bakit kaya? Hindi, kayo sumagot. Ayoko kung galing sa akin eh, kasi baka sabihin nyo, bias ako eh. Sa pamamagitan ng mga salita ko, gusto ko ipaunawa sa inyo. Yung Gutesa, under oath yun. Yung Saldi, hindi. Pero gusto nila i-under oath, umuwi dito para ma-oath daw, para paniwalaan yung sinasabi niya. Eh, yung under oath niya, hindi nyo pinaniwalaan si Gutesa eh. Tapos gusto nyo pa under oath pa si Saldi. Saldi, umuwi ka para manumpa ka dito ng under oath sa Senado, maanosan man. Eh, yun ang Gutesa, hindi na pinaniwalaan eh. Na-broadcast sa buong mundo. Gutesa nanumpa, di ba? Sa hearing ni Ping Lacson, di ba? Sa Blue Ribbon, pinaniwalaan nyo ba? Hindi. To Portugal, and then ang report sa'yo nasa Japan siya, tapos bumalik na naman Nasa Japan. Ayan, hindi ako sabi niya, siya nagsabi nasa Japan. Diyan ka na mapoposasan, Boy Saldi. Mapopo. yung suot niyang damit, kaya brown lagi yon. Pang matatalino lang yon. Kaya brown yon is manipulating yon. Na para yung mga sinasabi niya, paniniwalaan talaga. Para isa yung pag-iisip natin na siya yun. Yeah, parang ako, tingnan mo, naka-brown lagi ako. Etong brown ko, dalawa to. Pero, ito lagi ko sinusuot. Susuot ko lang to pag ako yung maharap na dito. Pero yung mamaya, pagtapos ito, uhubarin ko na to. Parang hindi mga may pawis. Saka hindi ako mga may pawis, naka-aircon tong buong ano ko. Saka ang bango nito, amoy laundry pa. Di ba pag laundry mabango? Mabango talaga. Eto, mamaya hubarin ko na to. Pag bukas, maghaharap ulit ako sa inyo, susuot ko ulit. Di ba? Bakit ko susuot ulit? Eh, syempre, di naman madumi. Sinusuot ko lang to, minuto lang eh, di ba? Tuwing kaharap ko lang kayo. Susuot ko ulit ito. Kaya yung mga tatanong kay Saldi, bakit brown lagi, isa damit? Hindi AI yun, tolig. Magpo-post ba naman si Saldi sa sarili niyang Facebook page AI pa? Pwede naman siya lang. Sino nasa matinong pag-iisip na wala sa matinong pag-iisip man o matino man? Nasa sarili niyang page, gagawa siya ng sarili niyang AI. Eh, pwede naman siya na. Di ba? Isip-isip. Portugal. Secretary, why so much trouble? Is it a way Why to so much trouble? Bakit nga ba? evade authorities? Well, only he can answer that. Maybe he is tying up loose ends sa mga negosyo niya. Last-ditch efforts niya. Negosyo in terms of yung mga pera niya? Ganun ba yun? O baka, kasi hindi natin alam hindi ko alam kung ano extent ng holdings niya. Pero I would assume it would be in the billions of dollars ang hawak niya. So last is that he was where? Japan ho ba? Ang raw intelligence namin ay nasa Japan siya. Nasa Japan. Tay ka na, yari ka na dyan. Japan pa pinuntahan mo. Yes. Does your raw intelligence tell you that he left Japan already? Yes. Where to? Ang information namin is he went to China. Then from China, he went back to Europe. That's a lot of traveling. That's a lot of traveling. Yeah, kita mo. Di ba sa video niya? Secretary, if indeed there is another passport via Golden Visa, would you be able, is it easy for a country to coordinate with, let's say, for example, Spain or Portugal to actually really confirm if he has Golden Visa? I think only the DFA can answer that. Sa law enforcement side ako so hindi ko pa na-ascertain kung ano ang process para dyan. You've not spoken with the DFA to ascertain The this? DFA said they'll get back to me. So we will know soon. But isn't this something the DFA should have looked at in the past weeks or months? Pero yung information about the foreign passport only came to us recently. Yung with a high degree of certainty. Minsan kailan lang. Here's the thing, sir.
When will his passport be canceled? It should be now that he has a warrant of arrest. Meron ng basihan para mag-apply ng cancellation of passport. And how long does that normally take? It's up to the courts, no? Yeah, it's up to the courts. The Sandigan should be the one to file it sa DFA, and the DFA will notify everyone that cancel the passport. What happens if his Filipino passport is canceled? Is that going to affect his other passport? Indeed, if there is one? Hindi, parang hindi eh. They're Kasi independent of each they're other? independent of each other. Hindi naman siya, hindi siya commingled. So that So, may will sarili- still allow him to legitimately May iba pang passport si Saldico. Tamo ha, ngayon lang nila dinidetect to. Nung nakaraan, nagmamakawa ang taong bayan sa inyo na please, pauwiin nyo na yan. Ikilos nyo na yan. Utusan nyo na yung DFA ba? O sino ba dapat magkansila ng passport niyan? Supreme Court ba? Sino ba? Utusan nyo na nakakataas sa inyo. Hindi nyo magawa-gawa. Pero yung kayo tinuro, ginawa nyo kagad yung mga dapat gawin na hinihiling namin. legitimately rather move around because he has another passport. With a red notice, may hirapan siya. Kasi kung pumasok siya in any other country na mag-register ang passport niya through immigration, mag-red flag kagad yun. Pwede na siyang makuha. Okay. So the canceling of the passport is forthcoming. What about yung sa red notice, sir? It should be forthcoming too with a warrant of arrest. And what is the process by which that happens, sir? We register the warrant of arrest with the Center for Transnational Crime. Then it will forward it to Interpol. How long does it normally take? Anywhere between 2 days and 2 weeks. So it's up to their appreciation. Okay. So within that time, masasabi niyo hubang liliit na yung mundo niya kasi matatrack na ho siya anumang passport ang gamitin niya. He's actually a poor man with a lot of money. Paano kung gumawa ng sariling passport yan na sariling ibang pangalan tapos ay nagpapalit ng itsura ng muka? Hindi totoo lang. Sa yaman yan, bilyonaryo yan. Yung alam ko, eroplano nga binili niya, 880 million eh. Kulang-kulang 1 billion eh. Siyempre mo, eroplano lang yung binili niya. Helicopter ah. Nasa kanya na lahat ng pera pero Nasa kanya na lahat ng pera. Pero sabi mo, nasa kanya na daw lahat ng pera, parang gusto mong patulogin eh, siya lang lahat kumuha ng pera. Pwede ba yon? Oo naman. siya magagawa sa pera niya. So kahit saan siya pumunta, titingin niya, laging nakalingon yan sa likod niya. Kahit saan siya pumunta, umiiwas sa kapwa Pilipino niya. Kahit saan siya pumunta, palit ang mundo niya. Are you confident, sir, that the government will be able to bring Zaldico? We will do everything we can. Lahat ng kapangyarihan gagamitin namin para bumalik siya. Pero I must remind you, Si ano nga, di yun nahanap si ano eh. Secret. Sino man? Ay, hindi. Di ko alam. Paano? Si Harry Roque. Si Harry Roque nga eh. isa lang siya sa, Ngayon pa kaya si Saldi. Napaka-bilyonaryo na nun. sabi sa akin ng ICI, aabot ng 1,100 ang makakasuhan dito sa entire 100, 1,000, 100 na yan. Pero yung tambalos-nos, wala. Diyos ko po. Yung mga construction na gumawa ng bahay, tapos mali yung plano, ang sinisi yung construction worker. Hindi yung nagplano, hindi yung engineer, hindi yung ano, alam mo yun, hindi yung contractor. Di ba? Hindi yung may-ari mismo na nagpagawa ng contractor. Diba? Dapat, sap-sap yung mga nahuhuli nyo, hindi na big fish eh. Di ba? floodgate na. Ano kinalaman niya? Ba't may kapangyarihan ba sa gobyerno yan na makakupit? Kung wala sa mataas na paalam yan. Hindi nga. Kayo naman. Yung, alimbawa, yung bang empleyado ng private, makapagkukuha ba ng pera yun na walang alam sa taas? So marami pa kami magtutunan ng pansin. But Saldico is a particular interest. Yeah, but yeah, it's very Yes. important. He's an important player here. Quick question on this, and I don't know if you would like to answer this. I spoke to his lawyer, Attorney Rui Rondain, and I asked him what would make Zaldico come home. Sabi po niya, kasi nga, threat to his life is still there. Maybe sabi niya, house arrest or even bail. Not happening. Not happening. House arrest is not happening. Bail is for the appreciation of the courts. But he cannot have house arrest. How can in good conscience can a
can we even apply for house arrest for him if in its entirety he seems to have stolen billions and billions and maybe a billion or more than $1 billion from the Filipino people? Tapos lalagyan mo ng house arrest, doon siya titira sa Baguio, sa Pines Club ba yan? Yung magandang bahay niya ron, doon siya titira. Doon siya titira sa Valle Verde 6. Pagkatapos ko magnakaw. Eh, nagnanakaw ng... Hindi, imbestigahan niyo yung mga binanggit ni Saldico na yung bahay doon na binili ni BBM at para paglagakan yata ng mga pera, allegedly ha, na mga bahay-bahay na binanggit ni, may mga nagbigay pa siya address, di ba? Ba't di nyo imbestigahan nyo, puntahan? Bakit gusto nyo hulihin si Saldi? No? Hindi pala kayo naniniwala kay Saldi, pero gusto niya pauwiin siya. Yeah? Kung di kayo naniniwala dyan, o kayo naniniwala ba kayo hindi dyan, imbestigahan nyo yung sinasabi niya. Ako sa convenience store ng deodorant, kinukulong na yan sa payatas. Eh, ito pa. Diba? Billion ang ninakaw. Totoo naman yung sinabi niya na yung nagnakaw ng candy, nagnakaw sa convenience store, kinukulong. Pero itong mga naharahayagan nagnanakaw, hindi kagad kinukulong. May proseso. Di ba? May proseso, dumadaan pa sa proseso. Totoo naman siya sabi niya. Pero hanggang kailan kayo ganyan? Di ba? Hanggang kailan? Puro sabi-sabi na lang. Bibigyan mo ng house arrest. Parang mali yata yun. Quickly, sir, before we go on a break. Huwag yung bigyan na house arrest yan. Sir, ito sir ha. Pinagbigyan namin kayo nakaraan na pag-cancel ang passport niya, hindi kayo naniwala sa amin. Nung kayo kinanta na, saka lang kayo kumilos. Di ba? Sana pagbigyan nyo naman kami ngayon. Di ba? Maging transparency kayo, imbitahan lahat sa isang hearing, pagharap-harapin. Dapat niya pati Pangulo imbitahan hindi naman para usigin, no? Para tanungin. Total, sinabi niya siya nagsimula, siya magtatapos. Yung salitang siya magsisimula, siya magtatapos, andun yung essence na kailangan matanong siya. Dahil paano matatapos yun kung hindi matatanong ang Pangulo? Tama, mali? Am I right, sir? Yes, sir! Ben Dalo, yung kapatid mo. Issued. Are there going to be countries, sir, that possibly a red notice will not be appreciated or Those not endorsed? members of Interpol. Namely, I think China, Russia. Hindi yata sila membro ng Interpol. So kapag nandun po siya na hindi, ang bansa ay hindi miyembro ng Interpol, there will be no turnover There will be no whatsoever. turnover whatsoever. And he will be stuck there. He will be stuck there. Alright. Siyempre, ang sinasabi ho nila, bakit naman kasi ang tagal, nakakatakas po o umaalis po ng bansa yung mga taong supposed to be allegedly sangkot dito na bigger fish. Kumbaga, ang nahuhuli yung small fish. Oh, tama. What do you say to that? Ano kayo ngayon? Sir, I know there is a justice system. I know that We'll get everyone. We'll get everyone. Hindi pwedeng instant justice ngayon eh. Wala tayong extrajudicial means of acquiring the liberty of other people. Maraming from you? Talaga lang, ha? Ano yung sinasabi nila kay Duterte na nadala kagad sa dahig? Dumaan ba sa due process yun? Tanong ko lang naman. Sabi ng iba, nanghihingi kayo ng due process ngayon. Samantalang yung panahon ni Duterte, walang due process si Duterte. Anong pakialam ko sa mga Duterte noon? Di ba? Pakialaman nyo yung ngayon. Sabihin natin, mali yung Duterte ngayon. Naman kung mali. Pag mali ba Duterte ngayon, hindi na kayo pwede magkamali? Lahat ba ng mali yung gagawin nyo, porket mali nakaraang administrasyon, kukumpara nyo, tama na kayo. Exempted na yun. Di ba? Ako, wala akong pakialam sa ginawa ni Duterte gano'n. Pero ako, medyo ko kay Duterte kasi humanga ako, may hinangaan ako sa kanyang bagay, may mga bagay akong ayoko sa kanya. Ganyan dapat tayo humatol sa isang tao. Ako kay BBM, hanga ako. May hinahangaan ako kay BBM. Pero may mga ayaw din ako. Hindi ko pwede sabihin pagkat ayaw kay BBM, ayaw ko lahat sa kanya. Hindi po pwede yun. Paimbabaw yun. Diba? Si BBM, gusto ko sa kanya, may mga gusto ako sa kanya. Pero may mga ayaw din ako sa kanya. Diba? Ganon din dapat sa mga tao kayo manghatol. Hindi yung porket isang nakita mo yung tao wala kang ibang nakita kung di kamalian niya. Yung kabutihan na gagawin niya para sa bahay, di mo nakita yung ginawa niya. Kalokohan yun. Lahat ng tao may ginawa kabutihan sa mundong ito. Yeah?
Ngayon kasi ang Pangulo natin naniniwala sa due process, Nako! due O cause. sige na, oo na lang. Sa Due process ni wala. Oo na lang. Dahig. dapat may just cause. So, Ate, may napapikit yung napagano'n Kahit naiisip niya siguro, parang di naman. De, joke lang. working liberal democracy works in its own pace, but it will work. Doon po sila nagsasabing nakakatakas po sila. Yung mga dapat kasuhan ay wala na po dito. And mind you, sir, this is just the first set that Yes. was filed. Yes. There are going to be succeeding ones. And I guess the mindset would be, pag alam mo nang magiging ikaw ang susunod, malaking posibilidad na umalis ka na lang ng bansa. Iba na kasi ang sistema ng hustisya ngayon sa buong mundo. There is an international community of nations which recognizes the sovereign rights of a country to Sir, huwag mo intindihin yung ibang mundo, sir. Intindi mo sa Pilipinas, sir. Ang ganda ng sir, bakit yung mga dapat kasuhan at may mga possible naman na dapat tanungin, napakatakas. Katulad ng dating DPWH Secretary. Tapos dating itong si Saldi ko nga, isa na. At alam ko, sabi ni Senator Marcoleta, marami pang iba. Yung nagdala ng bag kay ng maleta, kay si John Paul Estrada ba yun? Yung dalawa na yun. Katuwang ni Jutesa, nasa na? Diba? Bakit hinahayaan nyo lang? Diba? ask for Kung kayo aware dyan at talagang concerned kayo, hindi nyo pababayaan yan, i-hold nyo na yan. criminal justice to be served. So, yung Interpol community in itself, is a very effective tool to get any fugitive that you want. Bihira lang naman hindi kasali sa Interpol. Yun na nga, except the countries that you mentioned. Yes, except for those. But sa tingin ko rin naman, may hirapan na rin naman siya tumira doon. Quick follow-up on that. Is it possible that he can apply for political asylum? Very difficult kasi criminal siya. He's not being politically persecuted. He's being criminally prosecuted, not politically persecuted. And that is very different from That's the very case of different. Harry Roque. Harry Roque is being charged with human trafficking. So that's also a criminal offense. But he had left prior to charges filed against Yes, him, di yes. ba? And he was able to apply for political asylum prior to, I believe, Applied an but not arrest warrant. granted. Yes. He applied to the Netherlands, but I believe he Ang sipag nila no pagkalaban nila. was refused. Pero yung nakaraan ewan? See, was it rejected because he As, said it's fake news? As I believe it was. As I believe lang but sa latest information ko is yes, it was rejected. Okay, what happens to him now? Because Harry? yes, Harry Roque. Wala pa siya. Is there a red notice already? Wala pang warrant of arrest para sa kanya. So, we're waiting. Hinihintay namin appreciation ng court. Pero, kakatapos lang ni Alice Go, sunod na si Cassandra Ong. I think siya na yung sunod doon. But my question is, with an arrest warrant, what takes priority? The application for an asylum, which could, I'm assuming, sir, pwede i-appeal, sabihin po natin na-reject, or an arrest warrant or a red notice issued to the Interpol? Our red notice issued to the Interpol is by treaty obliged by the other countries. If otherwise, kung may asylum siya, katulad ni Joma Season in the Netherlands. Si Joma. Hindi niya nahuli si Joma Di ba? Hanggang sa ikinamatay na niya Wala nahuling sa kanya kahit anino niya Pwede siyang hindi bigay. Because Joma Season was charged with political crimes. Paano pala, bilyonaryo yan si Saldi? Paano ko din nakuha yan? Sir? Sige nga, paano pag hindi nakuha yan? Ako may naisip ako Parang malalim na yun, mukhang malabo. Ayoko sabihin, pero tsorya lang naman. Pero kung sige, tsorya lang naman sabihin ko na. Hindi kaya si Saldi pinilit na magsalita dyan. Na sige, laglag mo kami. Tapos kuwari, hanapin ka namin. Isa yung sisisihin. Kasi ganoon din naman nasa nasisi lahat ng tao Di gawin mo na lahat ng pinaka-the best. Yeah, para ma-by diversion tactics.
wala, ano lang yun, haka ko lang yun, huwag yung paniwalaan. Sa akin na lang yun. Para gawin mo, sige, kuwari mag-away-away tayo. Kuwari sisihin mo kami. Tapos hahanapin ka namin, tapos hindi ka namin mahuhuli. At wala na, di ba? Ang sisi, wala sa Pangulo, nasa iyo na. Magtago ka na lang. Wala na eh, kesa umuwi ka, ganoon din naman eh. Pero malabo na yun. Chore lang yun, wala yun na. In this case, Harry Roque is being charged with a Human trafficking charge. Yeah, but my question is, can this be enforced, let's say an arrest warrant, if he is still seeking political asylum? Oh yes. In the absence of an asylum being granted, pwede siya kunin. Pwede siyang ibigay sa That takes precedence, that takes priority. Yes. An application itself does not exempt you from arrest. Really. Cassandra Ong, isa-isahin ko na po sila. Isa pa yan. I think we're looking at their papers now. Kung may warrant of arrest yan, apply na rin namin. Ang takot ko lang ay kung pumunta siya sa China, baka mahirapan namin siya kunin. Wow! Bagay sa China kasi, kakaiba dun eh. Paano si Bunuan? Wala na, gano'n na lang yun. Last government says she was, last time she left or records of her she was in Japan, if I'm not mistaken. That's right. Okay. Hintayin natin. Kasi wala pa siyang red notice or blue notice din eh. So, she could have traveled anywhere between them. So now na I think they're filing a case against her. There's a warrant of arrest already for Cassandra. I'm not sure. I'm not familiar. Okay. Next, sir, ito na lang yung civilian military junta. There's still whispers around. Not happening. Sir, Senator Ping Lacson, during a radio interview, I believe, said he actually admitted that he was asked to be a member or form part of it, which he rejected. So that's what is happening. Pati po ang isang senador na dating PNP chief ay hinihikayat dito po sa isang civilian military junta. Lagi naman may subok ng ganyan. Ay, alam nyo, yung si Lacson, kung ano na mga lumalabas niya sa bibig niya eh. Yung mga kakaibang eksena eh. Yung military junta, ipakita mo sir, na may nag-text sa'yo, na may nag-invite sa'yo, alika, mag-alsa tayo, alika. Ang military junta kasi ang pagkakaalam ko mga kababayan, sa itang Spanish is committed board. Ibig sabihin, nasa kamay ng military executive legislative ang minsan pati ang judicially power. Ayan, babasahin ko lang ha. Madalas itong nabuo matapos ang co-op bitat bilang pagbagsak ng dating gobyerno. Ang mga batas ay maaaring palitan ng suspindihin at pamunuan ng mga nagiging authoritarian. Ang military junta ay isang uri ng pamahalaan kung saan ang kapangyarihan pampolitika ay kontrolado ng pinamumunuan ng militar. Kadalasan ng isang grupo ng mataas na opisyal ng sandatang lakas, generals o colonel. Mas malinaw na paliwanag. Military junta ay salitang ayun na nga. Kadalasan walang halalan o limitado ang karapatan ng mamamayan. Malakas ang pagkontrol sa media, protesta at kalaban sa politika. Ipinalalabas ng mga junta na ginagawa nila ito at panatili ng kaayusan, iligtas sa bansa, pero madalas na iuwi sa pang-aabuso. Yon ang military junta. It's never been absent senator, from the Philippines. It's been offered to more than senators. It was offered to General Bronner? It was offered to a vice president to become president. Diba? Bakit naman yayayain si Lacson yan? Alam naman si Lacson kakampi ng administrasyon eh. Bakit naman nila yayayain? Ipapahamak nila sarili nila. Saan ba nila ipapaalam? Sino ba si Lacson? Sabagay, marami siyang kilalang chief PMP dati yan eh. Pero ba't naman magyayayain pa nila yan? Diba? Kayo naman, no? Hindi yayain nila yung mga active na lang na sandatang lakas. Opinion ko lang yun. It's always been present. It's always been present in our system. How seriously are you taking these talks, whispers, or threats? We are on top of the situation. We know who are the ones recruiting. We know what they're up to. We know what they are offering. We know the composition of those who want to form an alternative government. So we're on top of it. And are you at all concerned about that? It is always a point of concern, but it's not a point of panic. It's not a point of that we will waste great time and resources over it.
uunahin na namin tong mga floodgate kaysa mga tong ibang destabilizers. But with a Sa revelation, kanila, destabilizer yung mga kumukontra, no? Yung mga, hindi naman kumukontra, I mean, yung mga pinupuna sila, destabilizer sa kanila yun. Dati, fake news. Ngayon naman, destabilizer o mga tumisira sa gobyerno. Sir, wala na bang karapatan ng Pilipino, sir? Na mamuna sa inyo? Perfect ba kayo? Umamin kayo kung perfect kayo. Wala na, ayaw na kami. May mga kamalian din kayo, pupunahin namin. Kasi taong bayan kami. coming from Zaldico, which, by the way, had a part 4 today. I think it was part 4 today, basically saying that he never earned, never took, never received, and in fact, it was the former Speaker, Martin Romualdez, and the President. In fact, yung today, yung kanyang revelation today, ang sinabi, nagbibigay daw siya ng 2 billion a Wow. month to the Wow. President. Wow. You could see the type of person he is. He's not only a thief, but he's a liar. Di ba? Paano mo masasabi na wala kang kinita ron na yung mismo nagsasabi lahat ng mga tao sa ilalim niya? O, tamo. Siya nagsabi niyan, paano mo masasabi na wala kang kinita roon? Para siya nadulas, no? Sa akin lang, opinion ko lang yun, Achorya. Huwag yung paniwalaan. Para siya nadulas. Na paano mo nasabi na wala kang kinita roon? So, ibig mo palang sabihin, may kinita si Saldi. Kung may kinita si Saldi, naniniwala ka yung transaksyon na ginawa niya para kumita siya. May alam ka ba? Tanong ko lang. Sorry ako na naman niya, huwag yung paniwalaan. At nagtatanong na naman. Di ba? Saka, sabi niyo, is a liar. Huwag mo sasabihin sinungaling si Saldi, sir, na wala pa kayong matibay na ebidensya na hindi totoo sinasabi niya. Kasi ang kalagayan namin, hindi kami naniniwala kay Saldi at hindi rin namin pwede sabihin naniniwala kami. Kaya nga may investigasyon, sir, eh. Inchen, di ba? Huwag mo sabihin liar, bias ka masyado niyan. Para mo, pinoprotektahan mo, sir. Tanong ko lang. Na 25% ng kickback niya. Siya mismo. Wala siyang masabi ba, sabi niya may papakita siyang resibo na binibigay niya. Pinakita niya mga bag lang. Hintayin mo, sir. May mga part-part niya yan. Hintayin mo. Huwag ka mo na magsasalita dyan. Baka may video pa yan. Diba? Lagi. Pero si Kaya maganda yung posas nyo na para talagang ano na sa Japan. Ulihin nyo na yan kung nasa Japan yan. Bernardo nagsabi, walang insertion yan. Siya ang naglagay na insertion si Yusek Bernardo. So doon palang debunk na lahat eh. Yung kay Bernardo, kumpleto pa sa details. Kumpleto ko saan kinuha, saan nangyari, sino binigyan. Kumpleto lahat yan. Yung sa kanya, nagbigay ako ng ganyan. Wala namang resibo. Sabi niya, puro resibo siya. Pero wala naman. Ngayon, sabi niya, magiging charge namin with terrorism. Right. I don't believe so. Hindi naman siya, he's not on the CTA list of the government. So, Hindi po totoo yung nakaposa siya. Ano ko lang yan. Illustrate ko lang yan. Yung nakaposa siya. Ganito lang iniisip ko pag nahuli siya sa Japan. Ganito lang po yung tsura niya pag nahuli siya sa Japan. Ayan, yan po. Ano ko lang yan. Gawa lang yan. Pero yan ang imagination natin na pag nahuli siya sa Japan. he's a criminal. He's a criminal, plain and simple. He's a liar, he's a thief, he's a criminal. Inciting to sedition, I wanted to go back there. You said, you know who they are, Liar. you know what they're offering. Paano mo napatunayan liar yan? Is it a big group? Is it Probably retired? Is it Retired, mostly retired. retired military personnel? Some semi-active politicians, mostly retired personnel, connected with active politicians also. Semi-active and active. Everything from position to power to money, lahat na in-offer nila. Okay, On the dito tayo sa kabila. Enforcement. Kay ano, Kasi may mga not only information kasi may mga Enforcement. May ilang grupong nagpaplano raw pabagsakin ng gobyerno sa pamamagitan ng isang civil-military junta. not only information kasi may mga not only information kasi may mga may message na sort of confirming na meron talagang ang hilig niya gumawa ng ganyan. Ipakita mo kung may nag-text sa'yo na may military junta. Pakita mo sa amin. Lagi kang ganyan eh. Di ba? Lagi gumagawa ng kakaibang eksena, tapos siya bandang huli, bida sa huli. Di ba? Nagpapalakas ng hype yata to eh. move, but only on the part of some retired military and PNP officials. Wala namang kumontak na active. Ikaw kukontakin ka, military junta? Ha?
Were you in... Parang ganito, BBM. Kukontakin ko si BBM, sabihin ko, BBM, mag-rally kami, BBM resign kami. Ganun ba yun? Papapaalam sa'yo? active invited to join po? Yes. Oo. Na mag-join at saka maging part. Oo. Just in case. Ako naman, hindi naman ako nagre-reply eh. Talagang as in dead ma. Kailan po ito nangyari, sir? Before the INC rally? Yeah, before the INC. Nag-escalate noong before the INC rally. Nag-escalate noong lumabas. Sabi, orchestrated daw. Yung tatawag na orchestrated. Sabi, parang pinlano sinadya. Dahil pagkakasunod, bago daw mag-rally, si Saldi lumitaw na. Kaya hinala ng iba. Bunga nga kasi ng mga to, no? Talagang pinaparamdam nila sa tao na may kinalaman ng INC, ganyan-ganyan. Alam mo, maaring orchestrated dyan sa kalaban. Pero sa INC, hindi. Hindi nga tinanggap ng INC yung mga di ba? Allegedly na siya sabi, nag-rally na BBM resign, di ba? Di pinapasok doon sa loob. Walang kinalaman ng INC dito, ha? Saldi ko. Tapos, hindi ko alam kung meron pa nung after ng speech ni Senator Amy. So, kaya nga sabi ko, di ba, kung ako yung mag-analyze, mukhang calibrated. Mukhang sunod-sunod yung mga pangyayari. Ano naman kung sunod-sunod yung pangyayari? Yung sabi ko sa inyo, sunod-sunod naman talaga pangyayari ngayon. Kung titing naman to. Makapagsabi naman siya, no, walang batayan, sarili lang niya. Ang hilig to ni Lacson, ang hilig niya mga ganito. Ang hilig niya magpa-overthink ng mga tao. Di ba? Wala naman tong bearing yung niya, mga walang kinalaman sa mga nangyayari ngayon. Ang hilig niya magpa-overthink ng mga tao, na yung tao naman iba, nauuto. Ayo nga no, si Marcoleta pumasok, si Gutesa, di kakampihan. Hanggang sa baryo. Libot yung pangalan ni Marcoleta, si Gutesa pumasok sa sa kwarto ni Marcoleta, si Gutesa. Kasi kagagawan niya eh. Ba't kailangan pa sabihin yun? Di ba katuwang mo si Marcoleta sa investigasyon? Bakit parang distraction ka sa kanya? Sir, walang personalan, trabaho lang. Na yun, mukhang coordinated or orchestrated. Orchestrated, planado daw, parang sinadya. Ay! INC rally, tapos bago mag-INC rally daw, bigla daw, hindi ka naman siya nagsabi, no? Pero parang yun ang gusto niyang palabasin eh. Na parang orchestrated, na parang planado. Walang kinalaman ng INC dyan. Ang INC mag-rally talaga. Bahala sila kung i-timing nila yung mga ginagawa nila bago mag-INC rally. Retired police and military po ito, sir. Yeah. Oo. Sir, anong gustong mangyari? Bababain si BBM, gano'n ba? Hindi lang yun. Talagang reset. Meaning, pati some groups yung merong Some yung ibang group. Talaga siya, no? Lagi siyang paganyan, no? kasi nagko-call sila, total reset. Parang wala ang presidente, wala ang vice president. Tapos maski yung succession, hindi po pwede. So, civil military. Ba't hindi po kayo pumayag, sir? Unconstitutional eh. Ba't di kayo pumayos eh? Unconstitutional eh. Ay! Feeling may nag-text sa kanya o may nag-message sa kanya. Pakita mo yung message mo, Sir Aber. Sige, pakita mo sa amin. Kung mayroon talagang gusto magyaya sa'yo ng military junta. Nagyaya. Hindi pumayag. Hindi ako nagre-reply. Hindi nag-reply. Naks naman. Papabebe pa. Hindi pa nag-reply. Kaya nga dead na. Kasi kung magre-reply kami, discussion pa. Gaano po kasama yung pwedeng idulot sa bansa? Masama kasi very, very... O, tamo. Ewan ko kung totoo siya sabi niya. Pero para maniwala kami sila, ilabas mo yung text na sa'yo na may military junta. Sige nga. Screenshot mo, ilabas mo sa publiko. Takpan mo na lang yung pangalan kung sino yung mga yun. Sige nga. Wala talaga may text sa'yo. Kasi pinapa-overthink mo yung mga tao ngayon eh. Diba? Ano yung panlilis na naman ba? Ang dami na ito eksena na wala naman sa kinalaman sa flood control issue. Dapat sa'yo hindi blue ribbon eh. Oo. Dapat sa'yo doon sa mga showbiz chismis. Few countries like yung sa Burkina Faso ba yan? Yun lang medyo successful kasi yung kapitan na nag-take over. Maganda yung takbo kasi di Captain Traore. Yeah. Kasi maganda intention. He retained his salary as a captain. Hindi siya nagbago ng rank. Tapos naging super nationalistic. Pinalay siya yung mga foreign investors na nag-explore ng nag-exploit actually ng kanilang natural resources. Yun. Pero very seldom na makarinig tayo ng military junta na maganda yung kinalabasan. And I don't think it will apply. Hindi, okay. Huwag na. Ayaw na namin pakinggan yan.
Ganun din yan. O sige, hanggang dito lang po muna tayo. Ito ang ating reaksyon. Paalam sa inyong lahat.